Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga kamath! Our video today is about Eulerian and Hamiltonian graphs, the third video of graph theory for discrete structures too. The name, which is spelled E-U-L-E-R, is pronounced Euler, a walk and a circuit. A walk in the graph can be thought of as a movement from one vertex to another by traversing edges. So, ibig sabihin nun, pwede mo daw i-consider sa isang graph na to. Ito yung graph ng Königsberg Bridge. Okay, so, ito yung mga islands na pinangalanan ni Euler na capital letters. So, yung Nipov at saka yung Loms, yung Nipov ay A, tapos yung Loms ay C, tapos yung B at D ay yung mga mainland ng Königsberg. So, imbis na isulat niya yung mga names ng mga isla, he symbolized it with capital letters. Sa graph theory, itong mga isla na to ang vertices natin. So, we have vertices A, B, C, and D. So, we have 4. And these 4 vertices are connected by the bridges. So, sa graph theory, ang representation ng mga bridges na to ay yung mga edges. So, take note from our former definition of edges, it doesn't have to be a straight line segment, kundi pwede siyang magkurba, depende, di ba? Depende sa kanyang itsura. So, at this part, curve yung ginamit na representation ng mga edges. However, dito sa right side, you can simplify the graph into this. So, sabihin na lang natin na this is a multiple or a multi-graph, multiple graph, kasi meron tayong multiple edges dito. Connecting B and A, meron tayong dalawang edges. Tapos, connecting A and D, meron din dalawang edges. So, A to C, merong isa. B to C, merong isa. At saka yung D, meron isa. So, if we are going to review yung ating mga definitions before, ang B ay may degree 3, yung A merong degree 5, yung D merong degree 3, at saka yung C merong degree 3. Ngayon, we are just defining a walk. Ang sabi, ang walk daw ay yung movement lang from one vertex to another. Wala namang sinabi na daanan mo lahat ng vertices. Wala namang sinabi na daanan mo yung lahat ng edges. So, this is an example of a walk. So, starting from A, pumunta ka sa B, dalawa yung pwede mong possible na daanan. So, walang restrictions. So, ito, basta pumunta ka sa B. So, kunyari dito ka dumaan, and then you will go to C. So, pwedeng dun ka dumaan. And then, pupunta ka sa D. So, pwedeng dito yung daanan mo sa bridge na to. And that's already a walk. Basta naglakad ka, yun na yun, walk na yun. Ngayon, yun namang simple definition natin ng circuit. Circuit nga, diba? So, kung saan ka nag-start, doon ka din matatapos. So, kung gagawin natin ulit yung ginawa natin and we want to end up from where we started, so, from A, we will go to B, we will go to C, we will go to D, and then back to A. So, kung mapapansin mo, merong mga bridges ka na hindi dinaanan, it doesn't matter kasi ang pinag-uusapan lang is general definition ng kung ano yung walk at saka kung ano yung circuit. The Eulerian graph theorem. The theorem states that a connected graph is Eulerian if and only if every vertex of the graph is of even degree. Take note that when we say Eulerian graph, we have to pass through all edges once and only once. So let's take a look at this graph on the right by investigating the degrees of each vertex, starting from vertex A. So, ilan yung degree niya? Meron siyang dalawang edge adjacent to it or incident to it. So, the degree of A is 2. The degree of B is 6. The degree of C is 2. The degree of D is 4. The degree of E is 4. The degree of F is 4. And the degree of G is 4. So, as indicated here, na listed na natin siya.
So from the theorem, we can say that this graph is Eulerian. Anong ibig sabihin ng Eulerian? Ibig sabihin nun, makakagawa ka ng walk na kung saan dadaanan mo lahat ng mga edges na to once at hindi mo siya kailangang balikan pa. There are many ways for which you can do an Eulerian circuit here, pero meron tayo ditong isang example. So, gumawa tayo ng tracing. Starting from vertex B, we will go to A. So, nadaanan na natin to, di ba? A. And then F. And then, bumalik tayo dun sa B. Pagkatapos, bumaba tayo dito sa E. And then F. G. Daanan naman ulit natin to. E. And then D. G. B, D, C, and B. And we have successfully made an Eulerian circuit by passing through all the edges without going through the same edge twice. It's the same thing as yung ginagawa nyo na tracing lines with the pencil without lifting the tips. So, ang katulad niyan, yung mga laro ng mga bata na sabihin, sige, ito yung drawing ko. Gumamit ka ng pencil, i-trace mo yung lines, pero hindi mo pwedeng angatin yung dulo ng pen mo. So, ito yung example nun. Mangyayari lang or pwede lang mangyari yon kung meron kang Eulerian graph. Ngayon, meron naman tayong panibago, yung sinasabi naman na Euler walk. Take note last time, dito sa previous slide, ang ginawa natin ay Eulerian circuit. Meaning, kung saan tayo nag-start, doon din tayo natapos. Ngayon, meron naman tinatawag na Eulerian walk or Euler walk. Sabi niya, a connected graph contains an Euler walk if and only if the graph has two vertices of odd degree with all other vertices of even degree. So sabi niya, hindi naman pala kailangan lahat ay even. Pag ang hinahanap mo ay Euler circuit, make sure that every degree ay even. Pero kung hinahanap mo lang ay Euler walk, yun na kung saan hindi mo kailangang bumalik dun sa pinagsimulaan mo. But ang aim mo ay madaanan mo lang lahat yung mga edges. It's the same thing as doing a parang concert tour na pumupunta ka sa mga iba't ibang cities ng isang lugar. Siyempre, hindi mo na kailangan balik-balikan pa yung mga nadaanan mo na para lang makatipid ka dun sa travel. So, yun yung tinatawag ng Euler walk. So, you don't have to go back doon sa origin mo. Although, sa katotohanan, di ba, in real life situation, you have to go back to where you came from kasi doon ka nakatira. But, halimbawa, pinagsisimulaan nating pag-usapan ay kung saan ka nag-start ng concert. So, you don't have to end up doing another concert for where you started with. So, bali, Euler walk lang talaga naman yung kailangan mo doon, di ba? So, sabi niya, pwede naman palang magkaroon ng Euler walk na mayroong odd degree. But make sure na dalawang vertices yung odd degree and all other are even. Tapos meron pa siyang binigay na provision dito. Furthermore, every Euler walk must start at one of the vertices of odd degree and end at the other. Para daw matupad yung goal mo na makagawa ka ng Euler walk, meaning dadaanan mo yung lahat ng edges na hindi ka babalik. So, let's have an example here. Dun sa kanan, meron tayong graph. Different cities, US. So, merong Alameda, Burley, Caldwell, Dover, Fairmont, Evanston, at saka Grangeville. Tapos may mga kalye siya, connecting each other. Titingnan natin kung may Euler walk siya. To do that, syempre kailangan i-investigate muna natin yung degree ng mga vertices natin. Let's start with Alameda. Alameda has degree 3. Meron na tayong isang odd. And then we go to Burley. Burley has 4 degrees, Caldwell 2, Dover 3. So, may partner na tayo, yung Alameda na 3, at saka yung Dover na 3. So, let's investigate further. Yung Fairmont, 4 yung degree niya, so that's still even, katulad ng Burley at saka ng Caldwell. Grangeville is 2, at Evanston ay 2.
So, natupad yung requirement dito para magkaroon ng Euler walk. So, dalawa yung add at saka yung all other even degree. So, sabi niya, if you really want to make an Euler walk, you must start with yung add. So, either you start from Alameda or Dover. Tapos yun, makakagawa ka na ng walk. So, going back dito sa ating Euler walk, subukan nga natin. So, if you're going to start from Alameda, dadaanan natin lahat yung yung lahat ng edge. Tracing lang. So, we will go through this edge, going to Grangeville. Pwede tayong from Grangeville, dumaan ng Fairmont, and then dito sa ulit, parang umikot, papunta sa Burleigh. And then from Burleigh, pwede ka ditong Caldwell, and then Dover. And then, aakyat ka ulit dun sa Burleigh. Tapos, daanan mo to. Daan ka ulit. And you will end up in Dover. So, bali parang hindi naman niya iniintindi kung paulit-ulit ka dun sa vertices. Ang importante lang daw, parang, ano bang katulad nito? Parang gumagawa ka nung race na isang beses mo lang dapat daanan yung mga kalye. So, parang something like that. Hindi siya yung circuit na race na kagaya dun sa loob, sa Grand Prix na ikot lang ng ikot. So, this one, kunyari, ang aim mo ay daanan lahat ng mga kalye. So, that's how you do it. Yun yung Euler walk. You disregard yung paulit-ulit mong dinaanan yung mga vertices, but your aim is to just pass through the edge once and only once. Ngayon, bukod dun sa Euler circuit at saka Euler walk, we also have Hamiltonian circuit. And in graph theory, a walk that uses every vertex of a connected graph does not use any vertex twice and returns to the starting vertex is called a Hamiltonian circuit. Ito naman, ang kanyang emphasis ay yung vertices. So, kung yung kay Euler, sa study ni Euler, ang kanyang binigyan ng concentration ay yung passing through the edges once. Itong Hamiltonian naman, ang kanyang emphasis ay yung passing through the vertex once. So, dun naman siya sa vertices na nakakoncentrate. Na wala siyang pakialam kung hindi ka dadaan dun sa ibang mga edge. Okay, as long as nadaanan mo yun lahat. In Hamiltonian circuit, there's no need for us to use every edge of the graph. So all we need to do is to pass through all the vertices once and only once. Yun yung emphasis niya. So we are differentiating Hamiltonian circuit from an Eulerian circuit. The emphasis of Eulerian circuit are the edges. But in Hamiltonian, the emphasis are the vertices. And there is no need for you to pass through every edge of the graph. So, for example, we have this same graph from the previous slide. And our goal is to go through all the cities without going back. So, take for example, we start from Alameda. And then we will go to Grangeville. And then Fairmont, Evanston, Dover, Caldwell, Burleigh, and then back to Alameda. So, if you notice, itong mga edges na to sa loob, di na natin siya dinaanan. It doesn't matter in an Hamiltonian circuit. Ngayon, merong problema dito kasi hindi siya kagaya ng Euler na nagbigay si Euler ng formula para malaman natin kung may Euler circuit or may Euler walk. Yung kay Hamiltonian, hindi. Basta sinabi lang niya yung requirement. So, merong isang mathematician na nagbigay sa atin ng theorem so that we can consider yung mga connected graph and we can analyze it kung meron siyang Hamiltonian circuit. And that is, ang mathematician na to ay si Gabriel Dirac with his Dirac theorem. So it says here, consider a connected graph with at least 3 vertices and no multiple edges. So ito yung emphasis niya ha. Connected graph, at least 3 vertices, and there should never be a multiple edge. Yun yung coverage ng kanyang theorem. So pag may multiple edge na, hindi na natin pwedeng gamitin yung Dirac theorem.
So, sabi niya, eto, let n be the number of vertices in the graph if every vertex has a degree of at least n over 2, then the graph must be Hamiltonian. So, meron siyang formula na binigay. So, let's apply it here in this graph. This graph is connection ng different cities again sa US. Iba-ibang cities sa iba't ibang state. Portland in Oregon, Sacramento in California, Reno in Nevada, Salt Lake City in Utah, Butte in Montana, and Boise in Idaho. So, iba-iba. So, kunyari, nagta-travel ka by air, nag-aeroplano ka. So, it gives you, kunyari, this graph represents yung mga connecting flights sa different cities and different states sa US. So, let's see if Dirac theorem is applicable or if there is a Hamiltonian circuit here. Sabi niya, investigate daw natin yung degrees. Or bilangin muna natin pala yung vertices. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may binanggit siya na n over 2. So, 6 divided by 2 is 3. Sabi niya, if every vertex has a degree of at least. So, pinakamababa dapat ay 3. So, hindi pwede ang 2. Kasi yun yung sabi niya, at least. Then, there must be a Hamiltonian circuit. So, let's see. Yung Portland, degree 3. Yung Boise, degree 4. Yung Butte, degree 3. Salt Lake City, degree 4. Reno is degree 5. And then, Sacramento is degree 3. Then, according to Dirac, this graph has a Hamiltonian circuit. Which is true naman. Kasi kahit nga yung labas lang yung daanan mo, di ba? Madadaanan mo siya. So there. Ganon yung application ng Dirac's theorem. So this is the end of our video for today. We are going to have exercises which will cover the first 2 videos and then we will proceed with the next topic. So thank you very much for watching and God bless. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.